nilalaman ng akdang ito ay buong-buong kathang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar, at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar, o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intensyonal at isa lamang purong nagkataon. Pagkatapos maligo at makapagbihis, agad na humiga si Bambi sa kanyang kama. Nakatitig siya sa kisame habang parang pelikulang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga nangyari ngayong araw. Ang pagkikita nila sa mall, ang natural na pakikitungo ni Lance sa kanyang pamilya, ang pag-aalaga nito at ang pag-uusap nila sa The Rome's Vault. Napahawak si Bambi sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang mabilis na tibok nito. Mariin siyang napapikit at umiling. Hindi maaari, bulong niya sa sarili. Alisin mo sa sistema mo ang iniisip mo, Bambi. Napabuntong hininga siya. Sa totoo lang, sino ba namang hindi mahuhulog sa lalaking tulad ni Lance? Mabait, maalaga, gentleman, gwapo. Binatukan niya ang sarili upang magising sa realidad. At may girlfriend siya, paalala niya sa sarili na tila isang martilyong humampas sa kanyang puso. Sinubukan niyang matulog, lumipat siya ng posisyon, tumagilid sa kanan, sa kaliwa at humiga ng nakadapa, ngunit wala pa rin. Inis na dinampot niya ang kanyang cellphone at muling binasa ang mensahe ni Lance. Good night, boss. Thanks for tonight. Glad na kilala ko ang family mo. Matagal siyang nakatitig sa screen. Hindi niya pa rin ito sinasagot at hindi rin naman nangungulit si Lance. Posible kayang iibig ang isang Lance King sa isang gaya ko? Mahinang tanong niya sa sarili. Agad niyang itinakip ang unan sa kanyang muka at tahimik na napasigaw ng huwah. Pilit niyang pinigilan ang kilig ngunit wala na. Tuluyan na siyang nahulog. Bigla siyang natigilan at inalis ang unan sa muka. Wait, baka alak lang to, pagdadahilan niya sa sarili. Napailing siya. Lance King, please, umalis ka muna sa ulo ko. Ngunit nang ipikit niyang muli ang kanyang mga mata, ang nakangiting mukha ni Lance ang bumungad sa kanya. Doon niya tuluyang napagtanto ang katotohanan. Hindi na ito basta paghanga lang. Higit pa roon ang nararamdaman niya. At dahil ito ay isang tunay na lalaki, mas lalo lamang itong nakakatakot. Hindi alam ni Bambi kung anong oras na siya tuluyang nakatulog. Kaya naman nang magising siya kinaumagahan, agad niyang naramdaman ang bigat at hapdi ng kanyang mga mata. Ay, puyat ka, Bambi, bulong niya sa sarili habang nananatiling nakadikit ang mukha sa unan. Dahil sa antok, kinapan niya ang kanyang cellphone sa bedside table. Sa pagbukas ng screen, agad na bumungad ang isang bagong mensahe. Good morning, boss, mula kay Lance. Isang simpleng good morning lamang iyon, ngunit tila isang caffeine shot na biglang nagtanggal ng lahat ng antok niya. Napangiti si Bambi nang hindi man lang niya namamalayan. Napahawak siya sa kanyang sariling pisngi, ramdam ang bahagyang pag-init nito. Wala ka na talagang pag-asa, Bambi. Mahina niyang wika sa hangin. Wala na ang epekto ng alak na ininom niya kagabi, ngunit nanatili ang kakaibang saya at kilig na kumakawala sa kanyang dibdib. Iisa lang ang ibig sabihin noon. Hindi niya pwedeng isisi sa alak ang nararamdaman niya. Ibinagsak niya muli ang sarili sa kama habang nakatitig sa kisame. Ay nako, reklamo niya sa sarili niya habang pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng puso. Ano bang klaseng gulo ang pinasok mo, Bambi? Makalipas ang ilang sandali, mabilis siyang bumangon. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang harapin ang araw kahit na alam niyang magiging mahirap na itago ang lahat ng ito. Hay nako, makaligo na nga. Pagtatapos niya, sabay hakbang patungo sa banyo habang pilit na tinataboy ang imahe ng lalaking patuloy na naggugulo sa kanyang isipan. Dahil araw ng linggo,
Pagkatapos maligo at magpatuyo ay humiga ulit si Bambi. Matagal siyang nanatiling nakahiga sa kama, nakatitig sa kisame habang paminsan-minsang sinusulyapan ng kanyang cellphone. Hanggang sa mga sandaling iyon, hindi pa rin niya sinasagot ang good morning text ni Lance. Pagsapit naman ng hapon, nagsimba silang apat nina Sonia, Lolo Ben at Lola Nora sa simbahan na malapit lamang sa kanila. Tahimik at payapa ang buong araw. Ito ang uri ng katahimikang kailangan ni Bambi upang makapag-isip ng malinaw. Ngunit sa kabila ng pagiging payapa ng kanyang paligid, hindi siya ganap na nakatuon sa kanyang dasal. Paminsan-minsan nahuhuli na lamang niya ang sariling napapangiti ng walang dahilan habang naaalala ang mga sandaling kasama niya si Lance King. Tila ba sa bawat sulok ng kanyang isipan, ang pangalan ng lalaki ay unti-unting nagiging bahagi na ng kanyang kasanayan at sa bawat paggiti niya lalong naging malinaw sa kanyang isang bagay. Ang tahimik at payapang mundo ni Bambi ay hindi na kailanman magiging gaya ng dati. Pagsapit ng Lunes ng umaga, maagang nagising si Bambi. Matapos ang maingat na paghahanda, sinigurado niyang maayos ang lahat ng dadalhin bago lumabas ng kanyang silid. Ngunit pagdating pa lamang niya sa sala, natigilan siya. Naroon si Lance. Kasyuwal itong nakaupo sa sofa habang masayang nagigipagkwentuhan kina Lolo Ben, Lola Nora at Sonia. Nakasuot ito ng fitted black dry fit shirt at jogging pants, isang simpleng attire na lalong nagbigay diin sa matipinong pangangatawan nito. Pawisan ito at bahagyang nakalundo ang buhok na lalong nagpagwapo rito sa paningin ni Bambi. Bakit ba mas gwapo siya kapag pawis? Mabilis na iniling ni Bambi ang kanyang ulo. Ano ba Bambi? 8:00 pa lamang ng umaga. Napansin ni Lance ang presensya niya at agad itong ngumiti. Good morning boss. Pakiramdam ni Bambi ay biglang tumalo ng tibok ng kanyang puso. Good morning din. Sagot niya nang mabilis, agad na umiwas ng tingin. Hindi nakaligtas sa kanya ang makahulugang ngitian ni Sonia, Lolo Ben at Lola Nora. Patay, alam niyang may naiisip na ang mga ito. Bakit parang namumula ka po? Kunwaring inosenteng tanong ni Lola Nora. Lola naman, reklamo ni Bambi. Mainit lang. May aircon tayo apo, dagdag pa ni Lolo Ben habang pigil ang tawa. Lalong namula ang mukha ni Bambi. Napabuntong hininga siya bago tumingin ng matalim kay Lance. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Nag-jogging ako kanina, simpleng sagot nito. Na-realize ko na madadaanan ko ang bahay ninyo pa uwi, kaya naisip kong dumaan. Sa isip ni Bambi, hindi yung simpleng pagdaan. Sinusundo niya ako. Mabilis niyang itinaboy ang ideyang iyon. Huwag kang assuming Bambi sa isip-isip nito. At dahil papasok ka rin naman sa office pagpapatuloy ni Lance, naisip kong ihatid ka na. Ano? Mabilis na tanggi ni Bambi. Hindi na kailangan, gumagana ang sasakyan ko. Baka masira na naman yun sa daan, singit agad ni Lolo Ben. Lolo, tama naman si Papa, pagsang-ayon ni Sonia na halatang nakikipagkonsabahan sa mga matatanda. Napabuntong hininga si Bambi. Paano naman pag-uwi ko, di ba napadaan ka lang naman? Ngumiti si Lance ang mapanukso. Text mo lang ako, susunduin kita. Napataas ang kilay ni Bambi. Aasa pa ako sa availability mo. We are friends naman, so okay lang yon, sagot ni Lance na walang pag-aalinlangan. Friends, normal na salita lamang iyon, ngunit bakit parang may kung anong bahagyang kumirot sa kanyang dibdib nang marinig niya iyon? Hindi niya namalayang natameme na pala siya. Tiningnan siya ni Sonia nang may malambot ng ngiti. Sige na nga, mag-almusal muna tayo bago kayo umalis. Dahil alam niyang wala siyang laban sa 4 na taong ito, tahimik na lamang sumunod si Bambi. Habang naglalakad patungo sa kainan, hindi niya maiwasang mapailing. Pagkatapos ng almusal, agad na tumayo si Bambi. Mauuna na po ako, baka malate pa ako, paalam niya habang mabilis na kinuha ang kanyang bag. Hindi man lang niya nilingon si Lance. Naglakad siya ng mabilis palabas ng bahay, sinusubukang iwasan ang presensya ng lalaki. Naiwan naman si Lance na nakatingin sa kanyang pag-alis bago tumayo na rin. Sige po, Mami, Lolo, Lola, mauuna na rin po ako, paalam ni Lance ng may magalang na tango. Mukhang wala yata sa mood si boss ngayon,
Dagdag niya habang bahagyang nakangiti. Napatawa si Lolo Ben. Nako iho, huwag mo nalang pansinin. Ganyan talaga ang bata na yan. Napangiti na lamang si Lance bago tuluyang lumabas ng bahay. Bubuksan na sana ni Bambi ang pinto ng kanyang sasakyan nang biglang may kamay na sumapo sa hawakan nito. Nanigas si Bambi. Si Lance yon. Naglapat ang kanilang mga balat at sa bilis ng pangyayari, mabilis na kumalas si Bambi na agad namang namula hanggang tenga. Ako na ang maghahatid sa iyo, boss, nakangiting sabi ni Lance. Baka masira na naman yan. Hindi nga, mabilis na depensa ni Bambi pilit na itinatago ang kaba. Bakit ka ba nag-a-assume agad na masisira ito? Napatawa si Lance at bahagyang umatras. Okay, sige na nga, baka maghalit ka pa, hindi na kita pipilitin. Pagkasabi nito ay hinayaan na siya ni Lance. Napabuntong hininga si Bambi. Nakaramdam ng bahagyang pagsisisi bago tuluyang sumakay sa kanyang sasakyan. Ipinasok niya ang susi at pinihit ito. Walang tunog. Napakunot ng noo niya. Sinubukan niya ulit. Wala pa rin. Ay naku, huwag naman ngayon. Mahinang daing niya. Muli niyang sinubukang paandarin ng makina, ngunit tila nakikipagsabuhatan ang sasakyan sa kapalaran. Ayaw talaga nitong umandar. Hindi rin naman niya maaring hiramin ang sasakyan ng kanyang mami dahil may lakad ito. Dandahan siyang napalingon sa labas. Nandoon si Lance suot ang isang nakakaasar na ngiti na para bang matagal na nitong alam ang mangyayari. Lalong napasimangot si Bambi. Nakakainis. See? Sabi ni Lance mula sa labas. Ang boses ay puno ng smug confidence. For now, you need me para ihatid ka. Wala nang nagawa si Bambi kundi ang bumaba mula sa sasakyan. Nang makabalik siya sa harap ng bahay, nadatnan niyang nakasandal na si Lance sa kanyang SUV. Let's go, boss, nakangiting tanong ni Lance. Napasimangot na lamang si Bambi bago tahimik na sumakay sa passenger seat. Buong biyahe ay naging tipid siya sa pagsasalita. Kapag tinatanong, oo o hindi lamang ang kanyang tugon. Kadalasan ay nakatingin lamang siya sa labas ng bintana, pilit na pinapakalma ang kanyang nagwawalang puso. Paano nga naman siya magiging normal kung katabi niya ang mismong lalaking unti-unting sumisira sa kanyang defensive walls? Hindi naman pinilit ni Lance na pilitin siyang magsalita. Paminsan-minsan ay sumusulyap lamang ito sa kanya tapos muling itinutuon ang atensyon sa pagmamaneho. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa harap ng opisina. Halos hindi man lang tuluyang huminto ang sasakyan, mabilis nang tinanggal ni Bambi ang kanyang seatbelt. Thank you sa paghahatid, Lance, mabilis niyang sabi, hindi man lang hinintay ang tugon ng lalaki. Pagkahinto, agad siyang bumaba, isinara ang pinto ng may bahagyang lakas at mabilis na naglakad papasok sa gusali. Hindi siya lumingon kahit ramdam niyang nakasunod ang mga mata ni Lance sa kanyang bawat paghakbang. Naiwan si Lance sa harap ng opisina, napakamot na lamang sa kanyang batok habang pinagmamasdan ang mabilis na paglayo ni Bambi. Si boss talaga, maldita pa rin, bulong niya sa sarili. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago siya tuluyang humarurot paalis. Sa mga sumunod na araw, tila naging sentro ng mundo ni Bambi ang isang tao. At iyon ang lalong ikinaiinis niya sa kanyang sarili. Naging regular na bisita si Lance sa opisina. Sir Lance, kape po, tanong ng isang staff na tila matagal nang nagtatrabaho kay Bambi at Lovely. Sa tuwing dumarating si Lance, nagiging mas magaan ang atmosfera. Dahil sa kanyang natural na pagiging palakaibigan at madaling pakisamahan, maging si Lovely at iba pang mga staff ay naging komportable na rin sa kanya. Lance, pakisabi naman kay Bambi na kumain na siya. Kanina pa yung boss mo na hindi tumatayo sa kinauupuan niya. Reklamo minsan ni Lovely nang hindi na makayanan ang pagiging workaholic ng kanyang best friend. At nakakainis mang aminin, si Lance lang ang tanging nakakakita ng off switch ni Bambi. Boss, lunchtime na, paalala nito. Busy ako. Boss, sabi na lang ni Lance na inilapag ang pagkain sa harap ni Bambi. Sinabi ng busy, ano bang ginagawa mo lagi rito ha? Hindi ka ba busy sa businesses ninyo? Ngiti lang ang sagot ni Lance. Ang kulit. Makalipas ang ilang minuto, natagpuan na lamang ni Bambi ang kanyang sarili na kumakain habang nakasimangot at si Lance naman ay tahimik na nakaupo sa harapan niya.
Mukhang nanalo sa isang digmaan. Mas lalong naguluhan si Bambi ng isang hapon. Dumating si Lance na may dalang milk tea para sa lahat. Nang tikman ni Bambi ang kanyang inumin, agad siyang natigilan. Extra caramel, less ice. Paborito niya. At paano mo nalaman? Tanong niya, hindi nakatingin sa mga mata nito. Nagkibit balikat na lamang ang lalaki. Yan daw ang lagi mong ino-order sabi ni Lovely. Simple lang. Ngunit buong maghapon ay hindi mapigilan ni Bambi na mapangiti ng palihim. Madalas din silang magkasama sa site inspections. Sa tuwing may mabibigat siyang dala, mga folders, samples or decoration, bigla na lamang sumusulpot si Lance upang kunin ang mga ito. Kaya ko yan, tanggi ni Bambi. Alam ko, sagot ni Lance. Bakit mo kinukuha? Kasi mas mabilis pag ako na. Bago pa makapagreklamo si Bambi, nasa kamay na ni Lance ang lahat ng gamit niya. Unti-unti ring nakikilala ni Lance ang bawat persyon ni Bambi. Alam na nito kapag pagod na siya, alam nito kapag gutom siya, at higit sa lahat, alam nito kung kailan siya malapit ng magmaldita. Boss, kumain ka muna. Hindi pa ako gutom. Boss, kanina ka pa nakasimangot Ganito lang talaga mukha ko. Napapatawa na lang si Lance sa tuwing maririnig iyon. Isang tawang tila musika sa pandinig ni Bambi. Samantala, lalong lumalalim ang problema ni Bambi. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging normal na ang presensya ni Lance sa buhay niya. Maging sa kanilang bahay ay tila apo na rin ang turing ni na Lolo Ben at Lola Nora sa kanya. Isang gabi, dumaan lamang sana si Lance upang maghatid ng mga documents, ngunit makalipas ang isang oras, nadatna ni Bambi ang sarili na pinapanood sila mula sa malayo. Sina Lance, Lolo Ben at Lola Nora na masayang nagtatawanan. Nakakatuwang madalas ka nang napapadalaw dito iho, natatawang sabi ni Lolo Ben. Masarap po kasi ang merienda rito lolo, biro naman ni Lance. Napatawa ng malakas ang matanda. Napairap na lamang si Bambi ngunit sa kaloob-looban niya, hindi niya maitatanggi ang katotohanan. Hindi na niya maalala kung kailan eksaktong nangyari ang pagbabagong ito. Ang alam lamang niya, unti-unti nang naging bahagi ng kanyang araw si Lance King. At iyon ang pinakamalaking problema talaga niya. Paulit-ulit na niyang nasa isip ito. Dahil sa bawat araw na lumilipas, mas lalo lamang siyang nahuhulog sa lalaking ito. Isang gabi, kakauwi pa lamang ni Bambi mula sa trabaho nang maabutan niya si Lolo Ben sa kusina. Malalim na ang gabi, ang liwanag lamang na nagmumula sa refrigerator ang nagbibigay buhay sa madilim na silid habang kukuha sana ang matanda ng tubig. Oh, apo, ikaw pala yan, nakangiting bati ni Lolo Ben nang makita siya. Ikaw lang ba? Agad na lumapit si Bambi at niyakap ang matanda, isang paraan upang itago ang pagod at ang bigat na dala ng kanyang isipan. Siyempre ako lang lolo, ako lang naman talaga, meron pa bang iba? Napatawa ng mahina si Lolo Ben. Akala ko kasi kasama mo si Lance, lagi mo na yatang kasama yon. Agad na umiwas ng tingin si Bambi, abala sa paglalagay ng kanyang bag sa upuan. Wala po si Lance lolo. Ah, ganoon ba? Tumango ang matanda, tila may malalim na iniisip. Anyway, nilagay na lang ng mami mo sa ref ang niluto niyang ulam. Nagugutom ka na ba? Iinitin ko para sa'yo, umiling si Bambi. Huwag na po lolo, busog na ako. Sigurado ka? Opo. Tatalikod na sanang matanda nang muli itong huminto at lumingon kay Bambi. Ang mata ni Lolo Ben ay puno ng karunungan at pag-aalala. Nililigawan ka ba ng Lance na yun apo? Halos mabilaukan si Bambi sa kanyang sariling laway. Ramdam niya ang biglang pag-init ng kanyang pisngi. Lolo naman, gulat na sabi niya, hindi po, imposible po yun. Napangunot ang noo ni Lolo Ben. Bakit naman imposible? Lolo, napabuntong hininga si Bambi, ang boses ay unti-unting humihina. Basta hindi ganoon yon. Tumahimik ang matanda, tila iniintindi ang bawat emosyon na nakatago sa likod ng kanyang apo. Sa henerasyon ninyo ngayon, apo, posible na kahit ano, ang puso hindi yan pinipili kung sino ang tatanggapin. Lolo, matulog na po kayo. Gabi na masyado.
Mabilis na sabi ni Bambi halatang pilit na tinatapos ang usapan dahil sa takot na baka tuluyan siyang mabuking. Napangiti na lamang si Lolo Ben. Hinawakan niya ng mahigpit ang balikat ni Bambi. Basta po, malumanay nitong sabi, ingatan mo ang puso mo ha. Huwag mo hayaang madurog lang dahil sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Napangiti si Bambi, bagamat ramdam niya ang hapdi sa kanyang dibdib, muli niyang niyakap ang kanyang lolo. Siyempre naman po lolo ko. Ngunit nang maiwan siyang mag-isa sa kusina, hindi niya maiwasang mapaisip habang nakatitig sa kawalan. Ingatan ang puso. Paano niya gagawin iyon kung matagal na itong nahulog? Mukhang huli na ang lahat dahil sa bawat tibok ng kanyang dibdib, ang pangalan ni Lance ang tanging sumasabay. Sa mga sumunod na araw, lalong naging abala si Bambi. Minsan ay hindi na siya nakakapag-almusal at madalas ay nakakalimutan na rin niyang mag-lunch. Sir Bambi, kumain muna po kayo, paalala ng isa sa mga coordinators. Mamaya na, tapusin ko lang ito, sagot niya nang hindi man lang itinaas ang tingin mula sa laptop. Sir, kanina pa po kayo ganyan. I'm okay, okay? Matigas na sagot niya. Isang hapon, nasa kalagitnaan sila ng site inspection sa isang exclusive business club para sa isang malaking event. Biglang sumulpot ulit si Lance na parang kabote. Hindi naman masyadong pinansin ito ni Bambi, tila nasanay na siya. May inuto si Bambi sa kanyang coordinator at umalis naman ito. Nagpatuloy siya sa inspection. Ilang beses siyang napahinto. Pakiramdam niya ay tila umiikot ang kisame at unti-unting dumidilim ang paligid, ngunit pilit niya itong binabaliwala. Napansin naman ito ni Lance. Boss, okay ka lang? Tanong ni Lance, bakas ang pag-aalala sa kanyang tinig. Okay lang ako, pagtanggi ni Bambi kahit na bumibigat na ang kanyang mga talukap. Hindi kumpinsido si Lance, tahimik lamang itong sumunod. Ngunit ilang sandali pa, isang matinding alon ng pagkahilo ang tumama kay Bambi, dahilan para makakapit ito ng mahigpit sa gilid ng isang mesa. Mabilis siyang nasalo ni Lance bago pa man sa tuluyang matumba. Boss! Napapikit si Bambi, humihingal. Nahilo lang ako. Nahilo lang. Hindi maitago ni Lance ang inis na hinaluan ng matinding pag-aalala. Kailan ka huling kumain? Hindi sumagot si Bambi. Boss, sumagot ka. Kaninang umaga pa, pabulong na sagot ni Bambi. Ay, 3:00 na ngayon ng hapon, Bambi. Bakit mo ginawa to sa sarili mo? Nagulat si Bambi sa tono ni Lance. Hindi niya inaasahang magagalit ito. Hindi dahil sa purwisyo, kundi dahil sa pagmamalasakit. Hindi ko naman sinasadya na pabuntong hininga si Lance at dahan-dahang inilalayan siyang makaupo. Wala tayong tatapusing inspection. Pupunta tayo sa klinik. Lance, hindi na kailangan. Kailangan, mariing putol nito. Makalipas ang ilang sandali, nasa klinik na sila ng gusali. Mabuti na lang at nandoon ang doktor sa oras na iyon. Sa tingin ng doktor, ay ang dahilan ng pagkahilo niya ay ang matinding pagod, stress at dehydration. Pinayuhan siyang magpahinga muna. Tahimik lamang si Bambi habang nakahiga sa kama. Nakatingin sa puting kisame. Nang bahagya siyang lumingon, nakita niyang nakaupo si Lance sa gilid, abala sa pagsagot ng mga tawag sa telepono. Sorry, mahinang sabi ni Bambi. Agad na napatingin si Lance at ibinaba ang cellphone. Bakit ka nagsusorry? Naabala ka pa. Ikaw naman kasi, bigla ka nalang sumusulpot. Napailing si Lance. Boss, huwag mo nang ulitin yan ha. Trabaho lang yan. May pag-aalala sa boses ni Lance. Tumangulang si Bambi. Makalipas ang ilang minuto, muling nagsalita si Lance. Kinansil ako na muna ang lahat ng meetings ko ngayong hapon. Nagulat si Bambi. At bakit? Tumingin si Lance sa kanya, seryoso at hindi natitinag. Hindi ako aalis hanggat hindi kitang nakikitang okay. Ako na ang maghahatid sa iyo. You also need to eat first. Pakiramdam ni Bambi ay biglang huminto ang tibok ng kanyang mundo. Mabilis siyang umiwas ng tingin. Hindi alam kung ano ang mas nakakatakot, ang lalim ng pag-aalala ni Lance o ang katotohanan sa bawat pagmamalasakit nito. Laling nagiging imposible para sa kanya na ilayo ang kanyang puso. Napaisip na din siya, may pagtingin na ba din sa kanya si Lance?
Nang bahagyang bumuti na ang pakiramdam ni Bambi, hindi siya nag-aksaya ng panahon. Agad niyang tinawagan ang coordinator upang ituloy ang site inspection sa business club. Tinawagan din niya si Lovely at sinabi ang nangyari. Hay nako best friend, hindi porket chubby ka, may nakastore ng pagkain dyan sa katawan mo ha. Kain-kain din kapag may time, sermon ni Lovely. Napangiwi si Bambi. Pasulyap-sulyap siya kay Lance na tahimik na nakaupo sa gilid. Oo na, mahinang sagot lamang ni Bambi. At huwag mo akong ma-oo-oo na, okay? Kapag pinagpapatuloy mo pa yung gawain mo, isusumbong kita sa mami mo at kina Lolo Ben at Lola Nora. Ay, grabe ka naman. Deserve mo yan. Sige na, magpahinga ka. Putol nito bago ibinaba ang tawag. Nang matapos ang tawag, itinaas ni Lance ang isang kilay. Napagalitan ka. Napairap si Bambi. Pakialam mo. Napatawa lamang si Lance. Isang mahinang tawa na puno ng pag-unawa. Bago sila tuluyang umuwi, dumaan muna sila sa isang fast food chain. Sa pagkakataong ito, hindi na nakipagtalo si Bambi. Pagod na siya at sa totoo lang, wala na siyang lakas para makipagtalo. Tahimik silang kumain pero maya-maya, "Boss, kainin mo lahat yan ha. Busog na ako." "Sige na, ubusin mo na." Ang boses ni Lance ay hindi nagbago, mahinahon ngunit mapilit. Napapasimangot na lamang si Bambi ngunit sumunod pa rin siya. Pagkatapos ng lahat, dumiretso na sila sa bahay. Pagkaparada ng sasakyan, bubuksan na sana ni Bambi ang pinto nang makita niyang bumaba rin si Lance sa kabilang panig. Napakunot ang noo niya. "Anong ginagawa mo?" Hindi sumagot si Lance. Umikot lamang ito, binuksan ang pinto ni Bambi at inabot ang kanyang kamay. "Baka mahilo ka ulit." Bago pa man makapagreklamo si Bambi, marahan na siyang inilalaya ni Lance palabas. Nang maglapat ang kanilang mga balat, nalikas si Bambi. Pakiramdam niya ay biglang nagkaroon ng short circuit sa kanyang sistema. Ang tipok ng kanyang puso ay hindi na lamang basta bilis, kundi isang himig na pangalan ni Lance ang isinisigaw. Hindi siya baltado. Kaya pa niyang maglakad ng mag-isa. Ngunit sa sandaling iyon, pinili niyang hayaan ang kamay ni Lance na nakasuporta sa kanya. Hinayaan niyang yakapin ng mainit na palad nito ang kanyang braso. Tahimik silang naglakad patungo sa pinto ng bahay. Sa bawat hakbang, nararamdaman ni Bambi ang presensya ni Lance. Ang bango nito, ang init ng katawan nito, at ang pag-aalaga na hindi niya akalaing matatanggap niya mula sa isang taong tulad nito. Tuluyan na talaga siyang nahulog at sa pagkakataong ito, wala na siyang balak na kumawala. Nagdaan ng mga araw ay sumapit na ang isa sa mga pinakamalaking events na hinawakan ni Bambi at Lovely. Itong ay gabi ng ingranding pagdiriwang para sa kaarawan ng negosyanteng si Victor Chua ng Cebu. Maaga pa lamang nasa venue na sila, abala sa bawat detalye, gaya ng nakagawian. Personal na iniinspeksyon ni Bambi ang bawat sulok. "Sir Bambi, okay na po ang VIP tables," ulat ng isa sa kanyang staff. "Double check ninyo ang stage lights, ayokong magkaroon ng aberya mamaya," sagot niya habang nakatutok sa floor plan. Hindi nagtagal ay nagsimula nang dumating ang mga bisita at tulad ng inaasahan, isa sa mga unang dumating ay ang pamilya King. Agad na napansin ni Bambi si Lance. Naka-dark blue suit ito na lalong nagpalutang sa natural nitong kagapuhan. Sa isang segundong iyon, tila muling nakalimutan ni Bambi kung paano huminga. Napangiti naman si Lance na makita siya. "Boss!" Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Bambi. "Lance," mahinang bati niya, pilit na pinapanatiling professional ang poses. Lumapit si Lance at bahagyang sinuri siya mula ulo hanggang paa. "Okay ka na ba? Hindi ka na ba nahihilo?" Naramdaman ni Bambi ang pag-init ng kanyang mukha. "Okay na ako." "Sigurado?" "Oo nga." Tila hindi pa rin kumbinsido si Lance. "Kumain ka ba?" Napairap si Bambi. "Oo na, kumain na ako." Napangiti si Lance. "Very good." Sa sandaling iyon, halos makalimutan ni Bambi ang kanyang posisyon, ngunit hindi nagtagal ang kanilang sandali. "Lance!" Sabay silang napalingon. Isang napakagandang babae ang mabilis na lumapit kay Lance. Si Dayanara Chua.
Nakasuot ng eleganteng pulang gown. Niyakap agad ng babae si Lance. "You're finally here," masayang sabi nito. Bahagyang nalikas si Bambi. "Lance, hindi mo ba ako ipakikilala?" Nakangiting tanong ni Dayanara. Tila noon lamang naalala ni Lance ang presensya ni Bambi. "Ha, boss, this is Dayanara Chua." Pakiramdam ni Bambi ay may kung anong malamig na dumadaloy sa kanyang katawan. Ngunit bilang isang professional, agad siyang ngumiti. "Nice meeting you, Miss Chua." "Likewise," sagot ni Dayanara. "Ikaw pala ang sikat na Bambi na palaging kinikwento ni Lance." Nanlaki ang mga mata ni Bambi. "Ako?" Tumango si Dayanara. "Oo, lagi kanyang ikinikwento." Napakagatlabi si Bambi. Hindi alam kung ano ang mararamdaman. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula na ang programa. Naging matagumpay ang lahat hanggang dumating na sa speech ni Victor Chua. "Ladies and gentlemen, thank you for celebrating my birthday with us tonight," panimula ng matanda. "Pero hindi lamang po kaarawan ko ang ipagdidiriwang natin ngayong gabi. Ngayong gabi, nais din naming ibahagi sa inyong lahat ang napakagandang balita tungkol sa aking anak. This is also a celebration of the engagement of my daughter, Dayanara Chua, and her fiancé, Lance King." Pakiramdam ni Bambi ay biglang tumigil ang mundo. Nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Hindi siya makagalaw. Dahan-dahan siyang napatingin kay Lance at lalo lamang nadurog ang kanyang puso nang makita niya ang masayang ngiti nito habang tumayo. Lumapit kay Dayanara at sa harap ng lahat, marahan nitong hinalikan ng dalaga. Samantala si Bambi ay nanatiling nakatayo sa kanyang kinatatayuan. Nakangiti, professional, tulad ng nararapat sa isang event coordinator. Ngunit sa loob-loob niya, tila may unti-unting nadudurog. At sa unang pagkakataon, matapos makilala si Lance King, naramdaman niyang tuluyan ng gumuho ang kanyang mundo. Sa kabila ng nangyari, nanatiling professional si Bambi hanggang sa matapos ang programa. Nakangiti siyang nagbibigay ng mga instructions sa mga staff at nakikipagpalitan ng mga formal na pagbati sa mga bisita. Tinitiyak niyang perpekto ang bawat detalye. Ngunit sa bawat segundong lumilipas, pakiramdam niya ay may isang malaking makinang unti-unting gumigiling sa kanyang puso. Minsan, nahuhuli siya ng sarili niya na nakatingin kina Lance at Dayanara. Magkatabi ang dalawa, masayang nakikipag-usap sa mga bisita. Paminsan-minsan ay hinahawakan ni Lance ang kamay ng dalaga o kaya'y marahang inaayos ang naliligaw nitong buhok. Sa bawat simpleng kilos na iyon, tila may isang piraso ng pagkatao ni Bambi ang tuluyang naglaho. "Bambi, okay ka lang ba?" Mahinang tanong ni Lovely nang mapansing matagal na siyang nakatitig sa iisang direksyon. Ang mga mata ay tila wala na sa sarili. Mabilis na umiwas ng tingin si Bambi. "Oo, pagod lang." Makalipas ang ilang oras, nang magsimula ng pag-uwi ng mga bisita, nilapitan niya si Lovely. "Ikaw na muna, bahala sa wrap-up. Hindi maganda ang pakiramdam ko." Hindi na nagtanong pa si Lovely. Nakita nito ang bahid ng pagod at pait sa mga mata ng kaibigan. Tahimik na naglakad si Bambi patungo sa parking lot. Nang mahawakan niya ang pintuan ng sasakyan niya para pumasok, tuluyan na ring bumigay ang lahat ng kanyang pagpipigil. Humuhugot siya ng mabibigat na hininga kasabay ng tuloy-tuloy na pagbagsak ng kanyang mga luha. Ang sakit. Isang uri ng hapdi na hindi niya akalaing kayang maramdaman ng isang taong katulad niya. "Boss?" Nanika si Bambi. Matagal ito bago lumingon. Mabilis niyang pinunasan ang mga mata bago nilingon ito. Nakatayo si Lance ilang hakbang ang layo. Nakakunot ang noo at puno ng pag-aalala. "Bambi, umiiyak ka ba?" "Hindi," mabilis niyang tanggi kahit nagaralgal ang boses. Ngunit nang makita ni Lance ang namumula niyang mga mata, agad itong naglakad palapit. "Anong nangyari?" "Bakit hindi mo sinabi?" Nanginginig yung tanong. "Ang alin?" "Na-engage ka na." Natigilan si Lance. "I thought you knew."
Napatawa si Bambi, isang mapait at basag na tawa. Of course, dapat alam ko. My girlfriend ka eh, sigaw niya, hindi na napigilan ng emosyon. Tapos, ginawa mo lahat ng iyon? Lahat ng alin? Nalilitong tanong ni Lance. Lahat! Umiiyak na sagot ni Bambi. Yung pag-aalala mo, yung pag-aalaga mo, yung pagsundo mo, yung pagiging bahagi mo ng araw-araw ko. Bakit Lance? Napatras si Lance, mukhang hindi inaasahan ang tindi ng pagsabog ng damdamin ng kaibigan. Bambi, kasalanan mo to. Tuluyan ng humahagulhol si Bambi. Pinaibig mo ako. Napahinto si Lance. Hindi ito makasagot. Ang tanging naririnig lamang ay ang mabigat na hininga ni Bambi. Boss, alam mo ba kung gaano kahirap ito para sa akin? Patuloy ni Bambi, boses na punong-puno ng pait. Alam mo kung ano ko, Lance. At ikaw, napailing siya, napapikit sa sakit. Ikaw ang tipo ng lalaking imposibleng tumingin sa katulad ko pero araw-araw binibigyan mo ako ng pag-asa. Boss, manhid ka ba, Lance? Putol ni Bambi kay Lance. Hindi mo ba nakita? Hindi mo ba nararamdaman? Matagal na hindi nakapagsalita si Lance. Ang mukha nito ay tila binalot ng guilt at pagkagulat. Sa wakas, mahina nitong nasabing, I'm sorry. Napapikit si Bambi, parang may humahawak sa kanyang puso at mariing pinipis si Leon. I'm sorry kung iyon ang naramdaman mo, pagpapatuloy ni Lance. Kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Gusto ko lang kitang maging barkada, kaya ako naging ganoon. Napailing si Bambi habang tumutulo ang mga luha. Ayaw ko ng kaibigan lang. Ayaw ko ng barkada lang. Muling napayuko si Lance. I am so sorry. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Hindi ko intensyong paibigin ka. Mabilis na pinunasan ni Bambi ang kanyang mga luha, pilit na binabalik ang natitirang dignidad sa kanyang sarili. Congratulations, Lance. I am letting you know, we are not friends. Tumalikod si Bambi. Sa pagkakataong ito, hindi na siya pinigilan ni Lance. Sumakay na siya sa sasakyan niya at pinaenda rito. Iyak ng iyak pa rin si Bambi habang nagmamaneho. Si Lance naman ay naiwan sa parking lot na napayuko. Tila may isang bagay na tumitira sa kanyang puso na hindi niya maintindihan. Nakasakit siya ng tao nang hindi niya sinasadya. Nasasaktan din siya para kay Bambi, pero bakit tila kakaibang sakit ito? Dahil ba sa puntong iyon, alam niya na wala ng mga salita ang makapag-aayos sa mga bagay na tuluyan ng nabasag ng hindi sinasadya.